Good evening po everyone. Ang topic po natin ngayon is about the resurrection. So, dito po tayo sa resurrection. Alam niyo po ba na merong dalawang klaseng resurrection? So, una po is yung first resurrection and then second resurrection. Mababasa po natin yung first resurrection sa Revelation chapter 20 verse 6. Sabi po dito, Blessed and holy is he had the part in the first resurrection. Sabi doon na mapalad daw at banal yung mga nakaranas ng first resurrection dahil ligtas sila. So, but on the second death had no power, but they shall be praised of God and of Christ. So, yung next naman po, yan yung second resurrection. Pero dito po muna tayo sa first resurrection kasi yung first resurrection, meron siyang nilalaman. Ano po ba yung mga nilalaman niya? Meron first phase, second phase, third phase, and yan. Yung una po natin ngayon is yung first phase resurrection. Ito pong first phase, para yun po yan sa Old Testament saints. Mababasa po natin sa Ephesians chapter 4 verse 6, sabi po dito, Wherefore he said, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. So, yan, when he ascended up on high, he led captivity captive. Nung umakyat siya sa taas, is dinala niya ang bihag, ang pagkabihag. So, yan. Now, next naman po is yung Matthew chapter 27 verse 51. Sabi po dito, And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent. So, ito po yung pagkamatay ni Kristo na nahapak po yung templo. And verse 52, and the graves were open. So, dahil nga po dun sa nangyari. And many bodies of the saints which slept arose. So, ano po yung word dito na bodies of the saints? Ito po yung Old Testament saints kung saan sila po yung mga patay na nabuhay muli sa slept arose. So verse 53, and they came out of the graves after his resurrection and went into the holy city and appeared unto many. So sa Monday nag-appeared sila doon. Kasi nga yun po yung proof na sila po ay nabuhay na maguli, na merong resurrection na nangyari. So ayan po yung first phase resurrection, Old Testament saints. Pwede nyo din pong basahin sa Acts 24:15. Yung next naman po natin is yung second phase resurrection. So, ito pong New Testament saints, ito po yung mga saints mula Ephesians to Laodicean age. And currently, tayo po ay nabubuhay sa panahon ng Laodicea, pinakahuli na age. Sabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17, verse 16, For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice and the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Tapos yung 17 naman po, Then which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So, ibig sabihin, ayun, yung word na remain po doon, alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds. Ibig sabihin, ito po yung kanina po sinabi ko na from Ephesians to Laodicean, and tayo po ay nabubuhay sa Laodicea. Ibig sabihin kasama tayo. Pero ano po yung role natin? Tayo yung bride of Christ. So, yan, kasama tayo. And na kailangan ma-resurrect. So, ma-rapture pala. Now, next naman po yung Revelation chapter 19 verse 7. Sabi po dito na, Let us be glad and rejoice, and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. So, ayan po. Ibig sabihin, tayo yung tinatawag na bride. Ito po yung verse, of the Lamb is come. Yung marriage na yun, ibig sabihin, bride, wife tayo ni Kristo. Kaya kailangan makasama tayo dun sa rapture. Yung caught up now. So, dito po sa third phase is yung tribulation saints. So, yung tribulation po, ito po yung kahirapan na panahon.
So, ang naiwan po dyan is yung mga foolish virgin sa panahon po natin. So, bakit po sila tinawag na foolish virgin? Tinawag sila na foolish virgin or sa Tagalog mangmang kasi nga po, Nicolaitan sila at saka lukewarm. So, diyan, mababasa po natin yan sa Revelation chapter 20 verse 4. Sabi po dito, "And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witnesses of Jesus." So, and sabi po dito na, that were beheaded for the witnesses of Jesus and for the word of God. Ibig sabihin po, ayan, were beheaded, ibig sabihin napugutan sila ng ulo dahil sa pag-witness nila kay Jesus. So, yun yung third phase resurrection nila sa panahon ng tribulation. So, yan saints. Ito po yung so, pwede nyo pong basahin bukod sa Revelation 20 verse 4, Matthew 24:22, verses Thessalonians 5 verse 3, Revelation chapter 11 verse 13, Daniel 9:27. Ayan po. So, ang resurrection po, ulitin ko lang po, is meron po siyang dalawang klase na first resurrection and then second resurrection. So, in the first resurrection, there's phases na merong nilalaman ng loob. So, una is yung first phase resurrection. Ito po yung sa Old Testament saints. Ayan. So, yung second phases, ito po yung New Testament saints, which is from Ephesians to Laodicean and or yung bride. Now, yung third phase tribulation saints, ito po yung mga foolish virgin na beheaded. So, yan po yung resurrection na tinuro ng Biblia.